Ayon po, mga kabida, meron pong pasabog po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Dito ho sa balak ho daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magdeklara daw ng martial law, ano po, no? At ito po ay tuloy-tuloy na po raw ito, mga kabida. At hindi na ho daw bababa sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ito pong si PBBM, ano po, no? Yan yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking channel at sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Ano po? Kagabi po, meron pong indignation rally. Ito pong hakbang ng Maisog, Cebu. Ano? At doon ho ginawa yan, mga kabida, sa Mandaue City. Ano po? Kung saan napakaraming dumalo na mga Cebuanos. Ano po? No? Isa pong indikasyon daw ito na mahal pa rin daw ng mga Cebuanos, ito pong si Digong, ano? At doon ho sa kanya hong speech kahapon o kagabi, ano po, mga kabida, isiniwalat po ng dating Pangulo, ito hong balak po daw ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan po raw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magdeklara ho daw ng martial law at aakto po ito bilang diktador po daw, mga kabida, ano? Hindi na ho daw bababa ito sa pwesto at gagayahin daw niya yung kanya pong ama na nagdeklara din ng martial law at naging diktador po, mga kabida. Pakinggan po natin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at magre-react po tayo. Narito po. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay magkagobot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gobot. Timanin ninyo na pareha sa martial law ni Adto. Pero kamo mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. O niya, illegal man na. Pamili mo. At tumungat to sa sayop. Duwar man na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sundalo, polis. Aray ka sa sayop. Mag-enkwentro kayo kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Ayan po, grabe. Nakakatindig balahibo po yung kanyang sinabi, ano? Yung kanyang expose, mga kabida, ano po, no? Na magdedeklara po ng martial law, ito hong si PBBM, at ito po yung daan para hindi na ho daw siya bababa sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. So, ang ibig sabihin po dito is, aakto po yung Pangulo na magiging diktador po, no? Kagaya po ng nangyari po noong panahon po ng kanyang ama, ano po? Pero para sa akin po, medyo may reservation po ako dyan sa plano po, ano? Yung sinabi po ni Digong na magdedeklara po ng martial law, ano po, no? Kasi unang-una, alam naman po natin kung gaano katindi yung martial law, ano? Yung pinagdaanan po ng mga Pilipino, mga kabida, nung panahon po ni Marcos Sr., ano? Napaka tindi yung naranasan po ng mga Pilipino noon, ano? At isa yun, mga kabida, sa pinakamalagim na kasaysayan po ng Pilipinas, ano? Yung nangyari pong martial law. Dami hong mga human rights violations na nangyari noon, ano? Hindi na ho ito papayagan po ng mga Pilipino
na mangyayari po ito sa kasalukuyang panahon, ano po, na? Meron na po tayong lesson noon, nung time ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ano po. Although meron pong posibilidad, mga kabida, dahil ho sa mga pangyayari po ngayon, kaguluhan po sa politika, ano po, no? Minsan, nakakaisip pa tayo na baka ho ito yung magiging dahilan po, no, ng pamahalaan para ho magdeklara po ng martial law dahil ho dito sa kaliwat kanang mga pambabatikos at baka i-charge po ito na isang uri po ng panggugulo, ano, para lang po magkaroon po ng destabilization at disorder yung ating gobyerno at ang Pilipinas, ano po, na? Yun yung medyo nakakatakot po, mga kabida, ano po. Pero para sa akin, medyo may reservation nga ako dito eh. Unang-una, hindi ho kagaya nung panahon po ni Marcos Sr. na medyo takot po yung mga tao noon, ano? Kasi ho, wala ho silang means na pwede ho nilang gamitin para makapagpalabas po ng kanilang saloobin, ano? Unlike ngayon, dami na po nasa social media world na po tayo, ano? Dami na pong mga means na pwede ho tayo maglabas ng ating saloobin. Okay? May Facebook, may YouTube, may TikTok, ano? At iba pang uri po ng social media platforms, mga kabida, no? So, everything na possible na gawin po ng gobyerno ay kakalat yan, ano? At magre-react agad yung taong bayan. Kaya nga, sinabi ko po na medyo alanganin po ako dyan kasi hindi naman siguro basta-basta magdedeklara po itong administrasyon ng martial law, ano? Kasi ho, kinukonsidera din nila yung magiging reaction po ng tao, ano po, no? Mga kabida. So, ang sa akin lang po, magmamatsyag lang po tayo, ano? Huwag ho tayong lilihis at kung maaari po, susunod po tayo sa batas. Dahil ho, wala naman pong dahilan po itong gobyernong ito at saka yung mga pulis, no, na huhulihin po tayo. Kasi sumusunod po tayo sa batas, ano po, no? Baka po yung magiging dahilan po nila dito ho sa mga panggigipit, baka po dahil doon sa mga hindi ho tayo sumusunod sa mga batas at palintuntunin na ipinapatupad po ng gobyerno, ano po, na? Now, matindi yung sinabi po ni Digong, doon ho sa militar at saka pulis. Okay? Pinamili po yung militar at saka pulis doon no? Doon sa kanyang salita. Kung saan po sila, doon ba sa masama o doon ho sa good, ano? Parang it's a choice of evil and good, ano? Yung pong pagkasabi po ni Digong, address doon ho sa mga pulis at saka sa mga sundalo, ano po, mga kabida. Alam naman po natin na yung militar, ako, 100% po ako na itong militar talaga is discipline talaga ito, ano? Unlike dito ho sa police. Okay? Ang militar, discipline talaga at saka apolitical. Ako, wala akong duda dyan, no? Sa mga sundalo, apolitical talaga yan, ano? Nagmamasid lang yan, ano? Hindi ho katulad ng PNP. Ako, medyo alanganin din ako sa PNP. Pwede na lang sa mga matitino dyan, ano? Medyo alanganin din ako sa PNP po, mga kabida, no? May mga pagkakataon din na medyo nagagamit din sila, no? Okay? Pero itong militar, ako 100% ako na disiplinado talaga ito, ano? Itong sundalo, hindi ho sila umaakto ngayon dahil ho, ang kanilang role lang talaga is to pacify. Papasok lang yan, mga kabida, pag medyo tingin po nila magulo na talaga, no? Okay, diyan ho papasok yung militar. Kasi yung kanilang mandato po is to maintain the peace and order. Yun yung kanilang mandato, ano? Protect the people and to protect the country. Meron sigurong posibilidad na gagawin ito ni PBBM, pero there is a slim chance, ano, para sa akin na gagawin po niya itong pagdedeklara po ng martial law at saka hindi na po bababa, no? Aakto bilang diktador po, ano? Okay? Unang-una po, dapat alalahanin po ni PBBM, this is the last chance for him, no? Para i-redeem yung hindi ho magandang perception po ng mga tao dun sa kanilang pamilya, no? Naalala ko po nung panahon po ng kanyang ng kampanya, no? Tsaka nung pagkapanalo po ni PBBM, sinabi po nila na
marami hong nagsasabi po na this is the chance for the Marcoses to redeem themselves, no? Doon ho sa mga hindi magandang impression, no, ng taong bayan po sa kanilang mga kabida. And hopefully, they will live to that impression, ano? Yung kagustuhan po na makarecover po itong mga Marcos. Okay? Hindi naman siguro hayaan po, hindi lang po ng Pangulo, pamilya po niya, no? Dating Pangulo o dating First Lady Imelda Marcos, Amy Marcos, no? At saka iba pang mga kapatid, ano? Kapamilya na hayaan na lang po nila na yung pangalan po nila ay malilibing, ano? Dahil ho sa hindi ho magandang impresyon, okay? Dahil ho sa mga possible na gagawin po ng Pangulong Marcos. Kasi ho, dami hong mga unforgettable moments, lalong-lalo na po doon ho sa mga nakaabot ng panahon na yon. Okay? Marami hong mga namatay, maraming mga violations po ng karapatan pantao, ano? Dami hong mga nawawala. 'Di ba? Noong panahon na yon. So in short, nagkaroon po ng pang-aabuso yung sundalo, yung mga pulis noong mga panahon na yon, ano po, mga kabida. So ayaw na po nating palikan yun. Okay? At ayaw po nating mangyari, hindi ho natin papayagan na mangyari po ngayon. Ano po? Ito pong nangyari noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ano po? Marami kasing perception na kabida, kaya nga ito ay nangyayari po ngayon, ito kung bangayan sa politika, sa pagitan po ng dalawang pamilya, Marcos versus Duterte, is because of the greed, ano? The power. Okay? Marami kasing nag-aambisyon eh. May mga nag-aambisyon sa 2028 eh. Malayo pa yun eh. Sana po, ang sa akin lang po eh, kung may mga ambisyon man, okay, mas maganda siguro kung lalabanan natin yan fairly and squarely, ano po, no? Hayaan natin yung tao magdesisyon. Okay? Huwag natin huwag ho tayo manglamang doon sa kabila o sa kalaban po natin. May gagawin po tayo sa kalaban natin, gigipitin natin yung kalaban natin, ano po, no? Para lang po to become crippled, no? Okay, yung kalaban po natin wala na pong magagawa, no? Para sa panahon na kung tatakbo man ito, wala na pong magagawa, ano po, no? Kagaya nung sinabi po ni Ted Filon, ano, doon sa kanyang program, mga kabida, sabi po niya na siguraduhin lang talaga ng mga tumutugis po ngayon kay VP Sara na malulumpo po nila si VP Sara, ano po, no? Sakali pong makaka-survive po yan, ano, hindi po nila tuluyang malulumpo yan si VP Sara, baka po babangon yan, ano, at yun yung matindi, yung revenge. Okay? Yung sabi po ni Ted Filon, okay, yung ganti, yun yung matindi doon, no? Doon sa mga umuusig at sa mga tumutuligsa at saka tumutugis po ngayon, no? Sa Vice Presidente at saka sa kanyang pamilya. Okay? Anyway, sabi po ni Digong, hindi naman talaga forever yung leadership, no? Yung pagiging Pangulo po ng Pilipinas at saka iba pang mga posisyon. May hantungan talaga yan, ano? Kaya nung sinabi po niya doon sa mga pulis at saka sa mga sundalo, mamili po kayo. Sabi po niya, mamili po kayo, no? Doon kayo sa tama o doon sa mali, no? Yun man talaga yung role ng police at saka ng PNP. They have to uphold and to embrace the good thing, di ba? Kung what is the right thing to do. Yun man talaga yun, no? At sana, naturingang professional po itong dalawa, yung police at saka yung militar, they should stand by with what they ought to do, ano? Yung kanilang mandato, no? Bilang tagapagdepensa, tagapagligtas, at tagapagprotekta po ng mga kabida ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. So yan lang po yung panalangin po natin, mga kabida, na sana hindi ho magkakatotoo yung sinabi po ni Digong, ano? Magdedeklara po ng martial law po itong si PBBM at hindi na ito bababa sa kanyang pwesto, no? Mag-aakto na po itong bilang diktador po na presidente ng Pilipinas, ano po na, mga kabida.
So, ano po sa inyo? Sa tingin po ninyo mga kabida, yung inyong opinion, ano? Patungkol ho dito sa isiniwalat po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.